Ang pelikula ay nagbubukas sa isang magulong mundo sa taon ng 2050, kung saan ang ating bida na si Adam Reed ay makikita na nagnanakaw ng isang time-traveling jet sa kalawakan. Siya ay nagdurusa mula sa isang tama ng baril, dahil may isa pang eroplano na humahabol at nagpapaputok sa kanya. Hindi niya pinansin ang mga babala ng AI ng kanyang jet, at sa halip ay naglunsad ng isang time travel portal dahilan para siya ay mawala at nagawang makaiwas sa pagkahuli. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa taong 2022, na nagpapakita sa isang 12 taong gulang na si Adam sa paaralan. Siya ay walang humpay na hinahabol ng mga senior na estudyante at binubugbog. Palagi palang target ng bully si Adam sa paaralan dahil sa pagiging mapanuya at bastos nitong ugali na madaling makaapekto sa sinuman sa paligid niya. Dahil dito, ang kanyang ina na si Ellie ay madalas na ipinapatawag ng principal, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya napigilan ang pagsuspindi sa kanya. Sa kanilang pag-uwi ay pinapagalitan siya ng kanyang ina dahil sa pagiging magulo, ngunit sinabi ni Adam na hindi niya siya naiintindihan, hindi tulad ng kanyang yumaong ama na laging nakakaintindi sa kanya. Dito ay malalaman natin na namatay ang ama ni Adam sa isang aksidente sa sasakyan noong isang taon, at mula noon ay sinisikap na ni Ellie ang kanyang makakaya na manatiling matatag para sa kanyang anak sa kabila ng pagiging pasaway nito. Sa gabing yun ay naghahanda si Ellie para sa date nila ng kanyang katrabaho na si Derek, kaya naman nagsalita si Adam ng mga nakakainis na komento tungkol sa kanya ngunit hindi siya napigilan ng bata na umalis. Pagkatapos umalis ay nanatili si Adam sa kanyang silid at naglalaro ng mga video game kasama ang kanyang aso. Ilang sandali pa, biglang nawala ng kuryente at ang kanyang aso na si Hakang ay nagsimulang tumahol bago tumakbo papunta sa kakahuyan. Dahil sa pag-aalala ay sinundan nito ni Adam, at nakita niya ang isang nakakagulat na tanawin sa tuktok ng mga puno na nagliliyab at ang mga abo nito na nahuhulog. Bago niya lubos na maunawaan kung ano ang nangyayari, nakarinig siya ng ingay kaya tumakbo siya pauwi kasama ang kanyang aso. Pagdating sa bahay ay nakahinga ng maluwag si Adam, ngunit muli niyang narinig ang isang tunog mula sa lumang garahe ng kanyang ama. Si Hakang ay tumatakbo patungo dito, habang si Adam ay maingat na sinusundan ito habang hawak ang isang kahoy. Sa oras na yun ay labis ang kanyang pagkabigla nang matuklasan niya ang sugatan na si Adam mula sa taon na 2050 kasama si Hakang na nasa kanyang hita. Nagulat ang batang si Adam kung paano nabuksan ng isang estranghero ang garahe ng kanyang ama, kaya nagsimula siyang magtanong tungkol dito. Gayunpaman, tumangging sumagot ang matandang si Adam at sinabi lang na ang lahat ng ito ay nakatadhana. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanilang bahay upang kumuha ng pagkain at nilinis ang kanyang sugat. Ang batang si Adam ay patuloy na sumusunod sa kanya na pinapansin kung gaano siya kakomportableng naglalakad sa bahay na para bang nakapunta na siya dito. Nang magtanong sa kanya ang nagtataka na batang lalaki, sa wakas ay ibinunyag ng nagmula sa hinaharap na si Adam ang katotohanan. Sila ay iisang tao lang, may parehong peklat sa kanilang baba at nakasuot ng parehong relo na pagmamay-ari ng kanilang ama. Patuloy niyang ipinaliwanag na siya ay dapat nang nakalapag sa mundo noong taong 2018. Ngunit siya ay lumapag sa taong 2022 dahil sa ilang kadahilanan. Kasunod nito ay dinala ng matandang si Adam ang bata sa kakahuyan upang ipakita sa kanya ang kanyang nakaparada na jet. Inihayag niya na hindi ito gumagana dahil naka-encode ito sa kanyang DNA at hindi siya makilala nito dahil sa kanyang malubhang pinsala. Dahil magkapareho sila ng DNA, hiniling niya sa maliit na si Adam na pindutin ang isang remote na matagumpay na nagpaandar muli sa jet. Pagkatapos ay inilagay ng matandang si Adam sa self-repairing mode ang jet at nagpa siya na manatili ng ilang araw hanggang sa maging maayos ito at ang kanyang katawan. Ang batang lalaki ay mayroon pa ring napakaraming tanong, tulad ng posibilidad na pagkakaroon ng multiverse, ngunit ipinaliwanag ng matandang si Adam na sa sandaling bumalik siya sa kanyang permanenteng panahon, ang kanilang mga alaala ay magtutugma at malamang na makakalimutan na ng batang si Adam ang pagkikita nilang ito. Nang gabing yun ay matutulog na ang matandang si Adam sa loob ng garahe ng kanyang ama, habang bumalik naman sa kanilang bahay ang bata. Bago matulog ay tinitigan ng matandang si Adam ang larawan ng isang babae. Kinaumagahan, pagkaalis ng kanyang ina para magtrabaho, pumunta ang batang si Adam sa garahe upang tingnan ang kanyang nakatatandang sarili. Dahil alam niya na kailangan nilang lumabas para bumili ng gamot, hinayaan siya ng bata na isuot ang jacket ng kanilang ama para maitago ang mga mantsa ng dugo. Maya-maya habang namimili ang matandang si Adam sa drugstore, naghihintay naman sa labas ang bata. Sa oras na ito ay nakita siya ng parehong mga bully sa paaralan at sinimulan siyang bugbugin. Ngunit bago pa lumala ang mga bagay ay namagitan na ang matandang Adam.
Pagkatapos ay hinikayat niya ang kanyang nakababatang sarili na lumaban, tinuturuan din siya ng ilang matalino na pamamaraan. Gayunpaman, kulang pa rin ang kumpiyansa ng batang Adam kaya tumakas na lang siya. Dahil dito ay napilitan ang matandang Adam na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga pamamaraan at pinagbantaan niya ang mga bully na lumayo. Pagbalik sa garahe, tinitingnan ng batang Adam ang kanyang mga kagamitan sa hinaharap at nilock ang pinto mula sa loob. Hiniling ng matandang Adam sa bata na buksan ang pinto, ngunit ang huli ay masama ang loob sa kanya dahil sa hindi niya pagtatanggol sa kanya laban sa mga bully. Habang naghahalungkat, nakahanap siya ng larawan ng isang babae at hiniling niyang malaman kung sino ito. Bilang tugon ay inihayag ng matandang Adam na siya ang kanyang asawa na si Laura, na wala na ngayon. Dahil nakaramdam ng lungkot, lumayo ang matandang Adam at nagpunta sa isang bar para uminom. Doon ay narinig niyang ibinabahagi ni Ellie ang kanyang kalungkutan sa bartender, at dahil hindi na siya makapagpigil ay nakialam na siya at nag-alok ng isang taos-puso na payo. Hindi siya dapat magpanggap na malakas sa harap ng kanyang anak, ngunit sa halip ay dapat niyang ibahagi ang kanyang kalungkutan upang kayanin nila ito ng magkasama. Nang sumunod na araw, isa pang makabago na jet ang lumitaw malapit sa kakahuyan na minamaneho ni Christos, ang kanyang boss na si Maya Sorian, at isang grupo ng mga robot na sundalo. Si Maya pala ang business partner ng ama ni Adam at siya rin ang humahabol sa kanya sa simula ng pelikula. Inutusan ni Maya ang kanyang tauhan na hanapin si Adam at ibalik sa taong 2050. Samantala, kumakain ang dalawang Adam nang magbahagi ang matandang bersyon ng tungkol sa nangyari kay Laura. Nag-time travel pala ito noong taong 2018 pero hindi na siya nakabalik, sinabi ni Maya at nang iba pa na nasira ang jet ni Laura sa muli nitong pagpasok gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ni Adam dahil siya ang pinakamahusay na piloto sa programa at sa halip ay naghinala siya na pinatay siya ni Maya. Ipinahayag niya na nakuha ni Maya ang kontrol sa teknolohiya ng paglalakbay sa oras na hindi sinasadyang naimbento ng kanilang ama habang nagtatrabaho sa isang proyekto na tinatawag na The Adam Project. Ang 2018 din ang taon kung kailan nagtagumpay ang unang pagtatangka sa time travel, kaya naniniwala ang matandang Adam na may kinalaman si Laura sa pangyayaring yun. Sa oras na yun ay biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang tumahol si Hawkeye sa isang bagay na hindi nila naririnig o nakikita, at nang maramdaman ang isang napipintong panganib ay hiniling ng matandang Adam sa kanyang batang sarili na maghanda para tumakas. Tama nga ang kanyang hinala dahil dumating ang mga robot na sundalo, kaya mabilis niyang kinuha ang kanyang makabagong lightsaber at nagsimulang makipaglaban sa mga ito. Bagamat nagtagumpay siya sa simula, agad nila siyang nakontrol nang magpakita sina Maya at Christos kasama ang mas maraming sundalo. Nang malapit na nila siyang mahuli ay isang putok ang tumama sa jet. Ito pala si Laura na dumating upang iligtas ang kanyang asawa. Pagkatapos magsama ng mag-asawa ay pinatumba nila ang natitirang mga sundalo at tumakas sakay ng kanyang sasakyan, pero hindi pa nila tuluyang natalo ang mga ito dahil hinahabol pa rin sila ng jet ni Maya. Sa pagtatangka na makaiwas sa pagkahuli, nagmaneho sila papunta sa kakahuyan. Hinahabol sila ng dalawang robot gamit ang mga hoverboard, ngunit matalino na pinatumba ng ating mga bida ang mga ito. Pagkatapos ay nakarating sila sa isang safe house kung saan nagtatago si Laura mula pa noong taong 2018. Matapos ipagdiwang ang kanilang muling pagsasama sa loob ng ilang sandali, inihayag ni Laura ang buong katotohanan. Naglakbay siya sa taong 2018 dahil nakakita siya ng hindi pangkaraniwang pangyayari sa taon na iyon sa mga nakalap na impormasyon. Si Maya pala ang may kagagawa nito na nag-time travel para magbigay ng impormasyon sa kanyang nakababatang sarili para makontrol niya ang kumpanya, at nang malaman nitong alam ni Laura ang totoo ay nagplano itong patayin siya. Ngayon ay hinihimok ni Laura si Adam na bumalik sa taong 2018 upang patigilin ang buong teknolohiyang ito mula sa pag-imbento. Noong una ay tumanggi si Adam dahil tinatanggap lamang ng jet ang kanyang DNA, at kailangan niya muli siyang iwan. Natatakot din siya na ang pagbabago ng nakaraan ay maaaring makahadlang sa kanilang pagkikita sa hinaharap gayunpaman, wala ng oras para sa karagdagang talakayan dahil muli silang nasundan ni Maya at ng kanyang mga tauhan. Dahil dito ay umalis ang dalawang Adam na nangangako na hahanapin muli si Laura. Sa sandaling umalis sila, kinuha ni Laura ang kanyang mga nakatago na sandata at nagpa siya na pigilan ang mga kaaway upang magkaroon ng pagkaantala sa oras. Una niyang binaril si Christos, ngunit hindi nagtagal ay dumating si Maya mula sa likuran sakay ng kanyang jet. Samantala, hiniling ng matandang Adam sa batang Adam na samahan siya sa taong 2018 para matulungan siya nitong mahanap ang kanilang ama, ang tanging tao na maaaring wakasan ang teknolohiyang ito.
Sumang-ayon ang batang lalaki nang walang pag-aalinlangan at pinaandar ang jet bago lumipad. Nang mapansin sila ni Maya at Christos, binaril nila si Laura at sinimulang habulin ang mga Adam sa makitid na bangin. Sa panahon ng paghahabulan, matalino na pinatay ng matandang Adam ang makina at nagtago sa loob ng isang kuweba dahilan para hindi nila sila makita sa oras na iyon. Kahit alam nila na ang kanilang jet ay sira, nagpa siya ang dalawang Adam na harapin ng panganib at naglunsad ng isang boost at pinalabas ang portal dahilan para makatakas sila. Dumating ang dalawang Adam sa taong 2018, kung saan nahanap nila ang kanilang ama na si Luis na nagtuturo. Bago lumapit sa kanya ay hiniling ng matandang Adam sa batang Adam na huwag masyadong magkwento sa kanilang ama ng tungkol sa hinaharap dahil magugulo ang panahon. Maya-maya ay natapos na ang klase at napansin ni Luis ang matandang Adam na nakaupo sa likod. Agad na niya itong nakilala bilang anak niya bago pa man tumakbo ang batang Adam papunta sa kanya. Kasunod ng isang maikling pagtitipon, sinubukan ng dalawang anak na Adam na ipaliwanag ang buong senaryo, ngunit tumanggi si Luis na makinig dahil ayaw niyang makagulo sa panahon. Ikinainis ito ng matandang Adam na nag-udyok sa kanya na suntukin si Luis sa mukha, at bilang pagganti, sinuntok din siya ni Luis bago tuluyang pumayag na sumama sa kanila sa isang motel. Pagdating doon ay pinakinggan ni Luis ang buong kwento at nabigla siyang malaman ang totoong motibo ni Maya, ngunit ayaw pa rin niyang tulungan ang kanyang anak dahil sa tingin niya ay hindi dapat pakialaman ang oras. Muli itong ikinagalit ng matandang Adam at pinagalitan niya ang kanyang ama dahil inuuna niya ang pagiging siyentipiko sa halip na ang pagiging ama. Sa kabilang banda, si Maya na mula sa taong 2050 ay dumating din sa taong 2018 at binisita ang kanyang nakababatang sarili, na malinaw na hindi nasisiyahan na makita siya. Ginagawa niya ang lahat ng inuutos sa kanya ng matandang Maya kahit alam niyang ito ay hindi etikal at labag sa batas. Gayunpaman, ang hinaharap na Maya ay muli siyang nakumbinsi na nagpapaalala na sila ay laging malungkot sa trabaho, at ang teknolohiyang ito lang ang kanilang tanging makakasama sa hinaharap na hindi nila maaaring isakripisyo. Sa ibang lugar, ang dalawang Adam ay nagtungo sa punong tanggapan ng kumpanya ni Maya na nagbabalak na pasabugin ang buong makina ng sasakyan na pang time travel. Bilang bahagi ng kanilang plano, ang batang Adam ay nakaistasyon sa malayo na nagpapatakbo ng isang aparato upang tumulong sa pamamahala sa anumang darating na banta. Samantala, naglalakad ang matandang Adam patungo sa entrance at nagtataka kung bakit walang mga bantay. Lumalabas na inaasahan ni Maya ang kanilang pagdating at binabantayan ang lugar kasama ang mga robot na sundalo. Sa sandaling lumitaw sila, sinimulang makipaglaban ng matandang Adam gamit ang kanyang lightsaber habang inaalalayan naman siya ng batang Adam gamit ang de-remote na drone. Sa gitna ng patuloy na labanan, isang sasakyan ang paparating patungo sa matandang Adam. Muntik na siyang tamaan nito, ngunit pumagitna si Luis sa tamang oras at binangga ang sasakyan ng kaaway gamit ang sarili niyang sasakyan. Dito ay naging malinaw na nagbago ang isip ni Luis at gusto nang tulungan ang kanyang anak sa kanilang misyon. Pagkatapos ay pumasok sa gusali ang matandang Adam at si Luis habang ang batang Adam sa kasamaang palad ay dinukot ng jet ni Maya. Sa loob, ipinaliwanag ni Luis sa matandang Adam na hindi uubra ang pagpapasabog sa gusali, dahil madaling maitatayo itong muli ni Maya. Sa halip, dapat nilang alisin ang hard drive na naglalaman ng kanyang mga algorithm sa paglalakbay sa oras. Pagkatapos ay pumasok ang dalawa sa silid ng time machine at inilabas ang hard drive. Ngunit bago sila makalayo, nagpakita si Maya kasama ang kanyang mga tropa, kasama ang batang Adam sa kanyang pangangalaga. Tinutukan siya ng baril habang hinihingi ang hard drive, sa halip na sumunod, sinenyasan ng matandang Adam ang kanyang nakababatang sarili. Bilang tugon, itinulak ng binata ang baril na naging sanhi ng pagtama ng bala sa time machine. Bilang resulta, nagsisimula itong bumuo ng magnetic field na umaakit sa mga bagay na may bakal, kabilang ang mga baril at mga robot. Habang nagsisimula ang kaguluhan, lumaban ang dalawang Adam kay Christos, habang tinatangka naman ni Luis na i-deactivate ang system. Ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto ng matanda na ang sistema ay hindi maaaring isara, kaya dapat silang tumakas sa eksena bago ito sumabog. Samantala, nagawa ng dalawang Adam na madaig si Christos at muling makasama ang kanilang ama. Nang papaalis na ang tatlo, muli silang pinigilan ng dalawang Maya. Hinihimok ng matandang Maya ang kanyang nakababatang sarili na magpaputok, ngunit tila nag-aalinlangan ang dalaga. Ito ang nag-udyok sa matandang Maya na agawin ang baril at barilin si Luis mismo. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang bala ay binubuo ng magnetic material.
Dahil dito, lumihis ito mula sa kanyang kurso at bumibilis patungo sa time machine na tumama sa batang Maya. Ang kanyang pagkamatay ay naging sanhi ng paglaho rin ng matandang Maya. Dahil dito, ang mag-ama ay nakatakas sa gusali ilang segundo lamang bago pumutok ang makina. Bagamat nawasak ang time machine, hindi agad nawala ang dalawang Adam. Umuwi sila, kung saan ang tatlong lalaki ay nagkaroon ng nakakaantig na pag-uusap. Mukhang nahulaan na ni Luis ang kanyang kapalaran, kaya ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak, humihingi din ng paumanhin sa kawalan ng oras para sa kanila. Pagkatapos ng isang emosyonal na sandali, ginugugol ng tatlo ang kanilang huling sandali sa paglalaro ng catch at paggunita ng magagandang alaala hanggang sa mawala ang dalawang Adam. Ang eksena ay pagkatapos ay pinutol sa taong 2022, kung saan tila nagbago si Adam ng kanyang saloobin at naging mas mapagmahal sa kanyang ina. Sa hinaharap, sa wakas ay naranasan niya ang unang pagkikita nila ng kanyang iniibig na si Laura. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!